Ayan, so ito po mga ka-farm yung sinasabi nila na wala daw pong atake ng kurikong ngayon. So disclaimer po sa mga makapanood. Yan po, may kurikong na, may dapulak pa. So ito lang po ay pagpapatunay natin na hindi po totoo na wala pong kurikong ngayon. Kaya wag po natin ipagwalang bahala ito mga ka-farm. So ang area po na ito ay hiningi lang po yung atin pong second opinion kung ano po yung mas magandang gawin sa susunod. Kasi nga po, ito pong area na to ay hindi po sila gumamit ng secret weapon. So ayan. So sila po ay gumamit ng mga branded na chemicals from different chemical company. Kasama na po yung mga multinational company na yun nga, meron po silang dating advisor na sabi ko, hindi po ako papasok sa area na to hanggat hindi po hinihingi ng pagkakataon. So nananatili po na meron po tayong respeto sa bawat manggero, bawat mga advisor ng may kanya-kanya pong mga protocol. So awa naman po ng Diyos, lahat po ng area natin na tayo po ang nagsimula, na tayo po mismo ang naka-close monitoring at nasunod po tayo 100% ay hindi po natin naging problema ang kurikong. So ito po ay sinishare ko lang para po patunayan na wala pong katotohanan na hindi po active ang kurikong sa kasalukuyan. So aminin na po natin na unti-unti na pong namumulat yung mga ka-farm natin ng bagong sistema. So kasi nga po, kung tayo po ay mananatili na nandun tayo nagpapaalipin sa mga lumang pamamaraan at proseso natin, ay mananatili po at paulit-ulit. So ngayon, aminin natin at sa hindi, ang mga farmer po natin ay nagre-research na rin po yan, nanonood na rin po yan, at tumitingin na rin po yan ng iba't ibang uri po ng mga sistema sa pagmamangga. Pero, wag po natin sasabihin na wala na pong kurikong. Yan, ito hindi po ito tinamaan. Pero, yun pong mga tinamaan talaga ay talaga pong hindi po maganda ang mga itsura. Ayan po, yan po. Yan. Sa experience ko po talaga, ang kurikong po, ayan po ay tahimik lang na kapag umatake po yan ay bigla. Kaya napakahalaga po yung ating pong close monitoring. Ayan. Ayan po. Ayan. Plus, ayun pong area natin, dapat po yan po ay malinis. At syempre, yung atin pong mga step by step at base na rin po sa ating pong mga history of spraying. So, kung kayo naman po ay inatake na, no choice na po tayo dyan. Kundi ang kailangan po ay pahilumin natin yung kanila pong mga kagat. Ayan. Kahit pinibalutan na natin, kapag yan po ay may atake na, so hindi na rin po yan makakasurvive. So, ito po, at nandito tayo sa isang napakalaking area na to. So, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan niya. At respeto na rin po doon sa dati pong advisor. So, believe din po ako doon sa dating advisor nila na pinatunayan niya rin po yung best niya. Kaya lang po, yun nga po, talaga pong hindi po nila ito kinaya. So, sa kasalukuyan, sila po ay nag-harvest dito at yung presyo po ay talaga pong presyong malungkot. At kausap ko nga po yung may-ari dito kanina, ay stress na stress po siya. At sabi ko po ay laban lang, hindi po pwedeng susuko tayo. At yun, tayo po ay nagpapasalamat bagamat tayo po ay second opinion lang, ay meron po tumawag sa atin at nagsasabi po na tama yung atin pong naging observation. So ulitin ko, ang area po na ito ay hindi po ginamitan ng secret weapon mga ka-farm. So ang ginamit po dito ay combination from different chemical company, mga multinational company na insecticide. Subalit hindi din daw po nila kinaya. So yon, ito po ay isang isa lang pong pagpapatunay natin na kung ipagwawalang bahala po natin ang atake ng sisig fly o kurikong at tayo po ay magpapadala sa sinasabi nila na wala pong kurikong ngayon,
ay ito po ay wala pong katotohanan. So, ang nangyayari po, ang mga farmers natin ay magaling na rin pong mag-research, matyaga na rin pong magbasa, at mahilig na rin pong manood. Sabi ko nga po, marami na po tayo mga solid ka-farm ang patuloy na nakakapag-produce ng mangga dahil po, yan po ay mahuhusay at magagaling. So, yun, isa pong charge to experience ito. At sabi ko nga po doon sa mismong may-ari at doon sa mismong financier ay ang magiging pag ano natin, paglaban natin ay depende po sa kanya kung ipagpapatuloy pa niya. At sabi ko, kung kakailanganin po niya ang serbisyo ng Kaparm TV, ay tayo po ay naandito lamang mga Kaparm. So ito po ay share ko lang po sa inyo na matindi po ang atake ng kurikong hanggang sa kasalukuyan. Ang kailangan po ay magkaroon po tayo ng open-minded at yun pong tinatawag natin na close monitoring. So ito po yun. So hindi na lang mo ako magbanggit ng ibang detalye, kundi ito po ay pagpapatunay lang natin na hindi po totoo na walang kurikong sa kasalukuyan. Sadya pong ang mga farmer po natin ay unti-unti nang natututo. Subalit kung mananatili po tayo na hindi open-minded o hindi magiging bukas sa mga panibagong solusyon, ay ganito po ang mangyayari sa ating mga mangga hanggang sa mga susunod at sa patuloy at paulit-ulit na pagkakataon mga kaparm. So ulitin ko po, ang kurikong po ay hindi aalis yan dyan sapagkat alam nila na meron sila nakakain at yan na po ang kanilang tirahan sapagkat ito po ang kanila pong mga teritoryo. Kaya yun, sa patuloy ko pong pagpunta sa mga failure areas ay nagpapasalamat po ako na nagkakaroon po tayo ng mga positibo po na resulta sa paglaban sa kurikong. Ang kailangan lang po natin masunod tayo 101%. Kung maaari po, lahat ng complete line of chemicals, timing of spraying, ay atin po itong paglalabanan mga kaparm. So muli, God bless, happy farming, so shout out. So pinipitas na rin po ito kahit po mura ang presyo, kasi nga po halos wala pong value sa market dahil halos puro po atake ng kurikong kahit po ay nabalot na ito mga kaparm. God bless, happy farming, I love you all.